biro niya rito. Kung meron, sana nakita niya na ako. Saka wala ka ng kasama rito kapag umalis ako. Malungkot mag-isa. Nalungkot si Isabela sa isiping yun. Ngunit agad din niya uminaglit sa isipan. Naging mabuting kaibigan si Ricardo sa kanya kahit pa sabihing isang linggo pa lang sila magkakilala. Nasanay na siya sa presensya nito. Yung busy, hindi pa nagbabawas sa isang at sa pagpipilit nitong tumulong kahit palagi sablay. Anong akala mo? Hindi ko kayang mag-isa? Hello, matagal na akong mag-isa. Umeke siya ng tawa. Sana lang ay hindi napansin ni Ricardo na beke yun. Nawala lang naman yung Deo na kotse. Ginawang taxi noon. yung Daewoo? Oo. Yun ang maliit niyang tahanan. Kailangan nitong malaman ang tunay nitong Iba pa naman ang rotor noon. Nakapagano ako noon eh. Hindi patas kung pipigilan niya itong umalis dahil malungkot siya sa pag-iisa. Parang pitcha ang ilaw sa likod. Oo. Gusto mo na ba talaga Ganda pati na itsura noon. Tanong nito. Hindi niya alam kung tamang interpretasyon niya sa sinasabi ng mga mata nito. Malungkot ito. Pumalit yung mga bus. Sino sa atin ang unang sasagot? Deo. Natatawang tanong ni Ricardo. Sikat yun pag may Ganito kasi Deo Ricardo, ka ng kung taxi. ayaw mo umalis, walang problema sa akin. Masayang may kasama akong kaibigan dito sa bahay ko. Masarap yung may kausap bukod kinabagsik at bengkay at sa mga halaman. Pero ayoko namang hindi mo mahanap ang totoong ikaw. Paano kung may asawa at mga anak ka palang naghihintay sa'yo? Paano kung may nobya ka palang pinangako ang pakakasalan mo? Ayokong ikulong ka rito kasama Gustong ko. paramihin niya Sa dati. isang lugar Di na ba tatanggalin napag-iwanan dapat ng yun? mundo. Hmm. Huwag na nga natin itong pag-usapan. Di pa naman ako aalis eh. Tumayo si Ricardo at nakipaglaro na kay Bixie. Tumakbo ito palayo kasama ang aso. Kinalong ni Isabela si Mengay at dinala sa upuang kawayan. Ano sa tingin mo, Mengay? Okay lang naman kahit tayo-tayo na lang ulit, di ba? Okay lang naman kahit bumalik na si Ricardo kung saan man siya nagmula. Ang magaling niyang pusa, nag-walk out. Ang sarap mong kausap, no? Sarkastiko ang sabi niya sa pusa. Ayaw talaga siya nitong pansinin. Ayaw mong paalisin si Ricardo, no? Patuloy niya sa pagkausap sa pusang nakataligod na sa kanya at nakatanaw na kina Ricardo at Magsik. Yung pultak ay hindi pa Ayoko rin nagbabaw naman siya siya. umalis, Mengay. Baka mo Umalis bigla si lang. Mengay na parang naiintindihan siya. Pero hindi kasi siya para dito. Tuluyan na siyang nilayasan ng magaling na si Mengay. Kumuha na lang si Isabela ng libro. Total naman walang gustong makipag-usap sa kanya. Nakakainis lang na hindi siya makapag-concentrate. Kahit anong waglit niya sa isip na aalis na si Ricardo, ay ayaw na yung maalis. Katulad na lang ng ayaw niyang makadama ng lungkot, ngunit hindi niya mapigilan. Ito na nga ba ang sinasabi niya kaya ayaw na sana niya magpapasok ng ibang tao sa buhay niya? Mahirap kasi pag aalis na yun at wala kang magawa para pigilan man lang. Ilang beses pa siyang kailangang iwan ng mga taong importante sa kanya. Ang mga magulang niya, ang lola niya, si Rose na hindi man sumalangit ay nagtungo naman sa Maynila. At ngayon, si Ricardo naman. Para siyang pinatikim ng bisyo na matagal niyang iniwasan. Isabela, nakangiting tawag ni Ricardo sa kanya. Pakaway-kaway pa. Tara, maglaro tayo ng bola. Ayoko. Dali na, para makapag-exercise ka naman. Ayoko nga. Ang makulit na Ricardo ay nilapitan siya. Hinawakan ng kanyang mga kamay at hinila siya sa malawak na bahagi ng lupain na walang tanim. Tumataba ka na. Kailangan mong mag-exercise. Hindi ako mataba, no? Tumataba pala. Tatawa-tawang sabi nito. Huwag ka nang KJ. Tigilan mo ng pagsisenti sa ilalim ng puno. Hindi pa naman ako aalis eh. Iningusan niya ang lalaki at napilitan na ring sundin ang gusto nito. Yan lang pala gusto lang marinig na hindi aalis. Chapter 3. Natutuyo na ang mga sugat mo. Pawala na rin ang mga pasa. Ani Isabela kay Ricardo habang nililinisan ang mga sugat na huli sa likod nito. Kaya ba dapat na akong umalis at hanapin ang pamilya ko? Ani Ricardo. Sinundot ni Isabela ang pasa nito. Aray naman, Isabela. Reklamo nito. Rose, Hindi naman kita pinaalis ha.
Saka dapat ba talagang araw-araw nating pag-uusapan to? Para kasing sawang-sawa ka na sa akin. Isang linggo pa lang naman ako nakikikain dito. Masama ang loob na sabi ni Ricardo. Ikaw pa talaga ang masama ang loob ha? Natatawang sabi ni Isabela, saka sinundot ang tagiliran ni Ricardo. Nakiliti ito at lumayo sa kanya, saka muling isinuot ng kamiseta. Pero kung sawa ka na talaga sa akin, aalis na ako. Hahatiin niya yan. Nagdadrama nito. Kung ano-ano ang matututunan nito sa pocket mo, kaya nagsisisi rin Dapat siya. alisin yung poste nung tulay sa gitna. Yan na yung magiging gitna niya. Oo. Magiging hati. Yang tulay ano? Yung poste sa tulay. Sabi nga gumawa nito mali. Dapat noon pa natin ginawa ito. Hindi. Para Low kumita cost ulit. budget lang dati. Oo. May-ari lang kasi dito yung kumandidatong mayor na tinalo naman ni Vilma Santos. Hindi na kumubra kay Vilma Santos kasi basa. Pero kung si Ralph ang lumaban, ay hindi mananalo si Ralph. Eh si Vilma ang lumaban. Alam na si Ka. Mga Bilmanians yan eh. Yung ang kontraktor nila, kanilang lupa din ito eh. Pero ngayon, binenta na rin. Di ba dati, ang daming putol dyan na bayaran. Oo. Kasi iba yung may-ari dito. Iba yung may-ari nito. Ayaw pa lamang ng Triton ah. Ayaw pa lamang ng Triton. Kaya Triton. Oo. Ayaw nga magpalamang. Kulay ano siya. Orange. Hindi orange yan eh. Wala na yan. nakalagay dyan. Pero may bulbar na siya. Maliit eh. Payat ng bulbar na. Sabi niya, tangina. Mas maganda pa. Dapat. Paano pi? Sabi, dapat pula yung kinuha natin. Ha? Sabi siguro na, dapat pula. Wala ngang stock. Gaaway ng dalawa na yun. Kaano pi? Hindi siya bulbar. Roll bar pala ang tawag. Parang hilaw na papaya yung kulay. Wala na. Hindi niya alam ang tunay nitong pagkatao. Paano kung iba pala si Ricardo sa totoong pagkatao nito? Masaya ako sa ngayon na si Ricardo pa siya. Paano kapag nagbalik ng alaala niya at kabaliktaran pala siya ng lalaking kasama ko ngayon? Ay, bulalas ni Isabela. At bakit din pumupunta sa Ano naiisip niyan? Akala ba niya ay babae ang tingin sa kanya ni Ricardo? Tagaluto, kakwentuhan, tagapag-init ng tubig na panligo nito. Yun siya rito. Siya ang taong kumukup rito, ngayong mag-isa ito. Kaya hindi siya dapat nag-iisip ng kung ano-ano. Kung ayaw mong umalis sa tabi niya ng lalaki, marahil ay dahil natatakot itong magtiwala sa iba dahil sa kawalan nito ng memorya. Siyempre, pakiramdam nito ay nawawala ito. Sa kanya ito nakatagpo ng pansamantalang tahanan. Magiging magaan talaga ang loob nito sa kanya. Yun nga yun. Aniya sa sarili. Patango-tango pa siya bago nagtungo sa poso para magiging kumpanigo. Nagulat na lang si Isabela nang lumapit si Ricardo para agawin ang ginagawa niya. Mas malaki
malaki na ang braso mo kaysa sa akin. Ako na ang gagawa niyan. May problema ka ba talaga sa katawan mo? Naniningkit ang mga matang tanong niya kay Ricardo. Natawa ang lalaki. Wala. Labas sa ilong nitong tugon. Lalaki dapat ang gumagawa nito. Di ba sabi ko naman sa'yo, ito ako muna to sa akin. 2 dekada ko na yung ginagawa. Malamig na tugon niya. Anong akala mo? Hindi kayang gawin ng mga babae ang ginagawa ng mga lalaki. Mas magaling pa nga kami sa inyo sa mga ganitong gawain eh. Oo na. Anito, saka siya hinawakan sa magkabilang braso at iniikot. Itinulak siya nito ng marahan hanggang sa makarating sila sa upuang kawayan. Maupo ka na lang dyan at magbasa. Ako nang bahala sa tubig. Tahimik na sumunod na lang siya. Pinagkrus niya ang mga braso sa dibdib habang pinapanood si Ricardo sa ginagawa. Nakangiting kinimutan siya nito. Umiling na lang si Isabela habang pinipigilan ng pagngiti. Kinikilig ba ako? Nais niyang kiligin, maranasan ang mga nababasa sa libro. Ngunit ayaw niyang kay Ricardo yun maramdaman. Ayaw niyang maranasan ang masarap na pakiramdam sa isang taong aalis din sa buhay niya. Hindi yun tama para sa puso niya. 6 na araw. 6 na araw na lang at magsisimula na sila sa paghahanap ng pamilya nito. Kung sa swertehin at may nakakakilala rito sa bayan, papadali ang paghahanap nila. Papadali ang pag-alis nito sa buhay niya. Ngayon ay gugustuhin pa ba niyang maranasan ang mga nakasulat sa nobela? Ang mga matatamis na salita, masarap na pakiramdam, pagtalo ng puso at habang buhay ay sa libro lang talaga matatagpuan. Kathang isip ng mga sinungaling na manunulat. Ano ba nangyayari sa akin? Kung ano dala mo rito, yung demolye. Leader at dinadami ko ang mga manunulat. Huminga siya ng malalim at tumayo na. Nakakulang lang siya sa ligo kaya kung ano Tanggal ang mga ano yan. Kumuha Puti. siya ng tuwalya at saka dumiretso sa banyo. Malamig ba ang tubig dyan? Tigil ni Ricardo sa kanya. Sa lalaki kasi sa truck na nadaan dito. Kailangan ko yan para matauhan ako. Tugtog Kasalan niya na. sabi sa isip. Walang tigil sa kakabahin si Isabela. Yun ang napala niya sa pagligo ng malamig na tubig. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ani Ricardo sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Ibinalot na lang niya ang sarili sa makapal na kumot. Kung makapanera mo nito. Kung alam lang nito na ito ang dahilan kung bakit windang siya. Ano ba naman kasi ang iniisip mo at naligo ka nang hindi mo binabantuan ng mainit na tubig yung panligo mo? Lalo mong pinasasama ang pakiramdam ko, Ricardo. Reklamo niya. Tumayo siya. Nakabalot pa rin sa kumot at nagtungo sa kusina para gumawa ng salapan. Bilisan nyo na yung kwento, malapit na kami. Oh, anong gagawin mo? Habol ni Ricardo sa kanya. Gagawa ng salapan. Ako na. Anito. Tinawanan ni Isabela ang lalaki. Hindi ka naman marunong. Turuan mo ko. Hindi kaya lalo lang akong lagdating sa'yo. Huwag kang makulit, Isabela. Anito. Inakbayan siya nito at ikiniya patungong papat. Diyan ka lang. Mainit na ang balat mo. Baka lagdating ka nga. May gamot ka ba para sa lagnat? Meron pa yata. Picky eaters fall behind in growth. Give them the newest Kid from Wyeth Nutrition. The only formula with Growth Plus Advantage. Made with 100% dairy protein, high-quality carbohydrates, and 38 growth nutrients. Clinically proven to help deliver faster height growth in as early as 3 weeks. Your growth today, your advantage tomorrow. Unleash the Ascenda effect. Ask your doctor today. Tapos pagdating din huli na ano. Huli ka, overspeeding. Sa malapit na yan nandyan, huwag ka tutulog-tulog. Kaos na kalusot, tinulugan mo eh. Sabi niya. Sinabi na lang niya dito kung saan nakalagay ang mga gamot. Hindi pa ba to expired? Hindi pa. Bagong bigay lang yan ni Aling Pepita. Pinainom muna siya rito ng gamot bago ito nagtungo sa kusina na natatanaw rin naman niya mula sa kinauupuan. Minanduhan niya ito para makagawa ng salabat. Gusto niyang matawa habang pinagmamasdan si Ricardo na nagpaparikit ng apoy sa kalang likaw. Hindi pa rin marunong ang loko. Saan kaya yun? Gusto mo ako na? Si Beverly Aniya. Palamiro.
Hindi na, kaya ko Beverly. to. Pahinga ka lang dyan. Baka bukas mo pa mapaapoy yan. Panginis na dito. Di Hindi lang mature siya lang. ng masama ng lalaki. Mauha. Ngunit agad ding ibinalik sa kanya ng atensyon. Anak pa rin ni Eddie, Hindi di ba na po? napigilan ni Isabela ang matawa Hindi pa rin nawawala. nang makitang madungis ang mukha ni Ricardo. Dahil pinahid ba naman ang mukha matapos sumawak sa kalan? Bakit? Nagkauling ka sa mukha. Natatawa pa rin niyang Mika. Pinunasan nito ang mukha, kaya lalo nang dumami ang dumi. Lalo nang natawa si Isabela. Halika nga, tawag niya sa lalaki. Lumapit naman ito at umupo sa harap niya. Siya na nagpuna sa mukha nito. Huli na nang mapansin niyang sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Yung tayo. At hindi niya ito dapat hinahawakan ng gano'n na lang, Wala eh. na parang sanay siyang gawin yun na ilang dekada. Tila nabaso ang mga kamay na bumitiw siya sa pisngi nito. Nalinis na. Naiilang niya sabi rito sabay iwas ng tingin. Thanks. Tugon naman ni Ricardo. Saka nagmamadali na rin bumalik sa harap ng kalan. Naging normal lang ang lahat nang tapos na itong gumawa ng salabat. Binigyan siya nito ng isang baso niyo. Ikaw, ayaw mo? Tanong ni Isabela kay Ricardo nang mapansin niyang hindi ito umiinom ng salabat. Ayoko, hindi ko gustong amoy. Arte? Nang hahaba ang musong tugon ni Isabela. Magluluto na ako ng hapunan habang maaga pa. Imbes ay sabi ni Hindi walang Ricardo. huli. Napumara Hindi dyan. naman tulog kaya Oo, tulog. Kakayanin ko. Wala namang ibang 140 ka na? magluluto kundi ako. Baka 180 ang ano Kaya ko dyan. naman. Sanay akong kumilos kahit may lagnat ako. Hindi lang natin. Baka mabinat ka lang. Hindi Ituro mo lang na na. lang sa akin Dalawang ang beses gagawin. na kayo natikitan dito. Nakaupo si Isabela sa harap ng mesa. Lagi si Reynan na lang. pinagmamasdan si Ricardo na maghiwa ng mga Dalawang beses na yung nahuli ayusin mo dito. paghawak sa kutsilyo at baka masugatan ka. Sabi daw ng Joey. Paalala ni Isabela sa lalaki. Nakangiti Sabi lang iki siya matulin nito. daw ito. Yung mga igal Parang subukan. nitong kailan lang nung Aalis papulagan yun. mo ko sa paghawak ng kutsilyo. Mag-siman kasi yun eh. Sasakay Ay sa patunayan bangko. ko namang hindi mo gagamitin sa akin yan Yung nga eh. igal subukan. Aniya sabay singhot. Mahiga ka na lang doon at baka bumahing ka pa Eh, rito sa mga nupakan kulay. nga ng hataw eh. Grabe naman to. Pagdating sa dulo eh. Magpahinga ka na kasi. Huwag mong matigas ang ulo, Isabela. Para daw siya. Tingin mo lang 170 ako daw. para makita kong ginagawa mo. Mas madali to kaysa lakasan ko pa ang boses ko. Kawawa naman ang lalamunan ko. Fine. Maya-maya pa ay nagsimula na si Ricardo sa pagluluto. Tansyahin mo lang ang paglalagay ng asin ha. Baka umalit ng sobra. Ani Isabela. Pagkatapos magluto ay si Ricardo pa rin ang naghanda ng mesa. Dumidilim na sa labas. Uulan siguro ng malakas. Pahatid Ani yung Ricardo kanyang sa dito gitna ng pagkain. Seaman. Nagpahatid Oo sa nga eh. Ang mga Hindi ka daw pananim ko yung dapat matuloy. matakpan ko muna. Subukan ni Ika natin. Ako nang gagawa nun. Nakita ko naman kung paano mo ginawa nung nakaraan. Ikaw na ang gumagawa ng lahat, Ricardo. Dapat lang, may sakit ka eh. Inalagaan mo rin naman ako nung wala akong malay. Ang pangalawa eh. Nung kinuha Umitilim si si Isabela Reyna. at itinuloy na ang pagkain. Oh, nag-send pa sa akin Sa ng totoo video. lang ay hindi niya 160 malasahan ang ng takbo, pagkain dahil nagbibideo sa pa. ubusipon. Ngunit magana pa rin siyang kumain. Maya Iyon ang unang nag-message. beses na may lalaking nagluto para sa kanya. At si Ricardo pa. Litrato nung ko nang isinend. Baka nga hindi Litrato naman nung beses na huli. nagluto ang lalaki dahil halatang hindi ito sanay sa ginagawa. Dito siya nahuli yan sa paglabas na yan. Paano ka narito kapag wala ako Overspeeding tapos ulit. nagkasakit ka? Para namang hindi pa ako nagkakasakit kahit kailan. Saka natural na yung ganitong sakit dito dahil sa klima. 2007. Huwag ka nang mag-alala. Ah, Paano hindi ako mag-aalala? Mag-isa ka. Kung nahuli ako niya sa Nag-aalala ka talaga? top 5 lang. Nakangising tanong ni Isabela. mas mura pala dito. Oo naman. Para sa akin, kaibigan na kita. 2007. Importante ka. At napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Utang ko nga sa'yo ang buhay ko eh. Nakontento na si Isabela sa sagot Ako niya. nahuli pagpasok ko At ng least Santa meron ng Ines. ibang nag-aalala sa kanya, maliban kina Rose at Aling Pipita. Wala yun. Kahit sino naman tutulungan ko kung kaya ko. Sinserong wika ni Isabela. At sana huwag kang magbabago, Isabela. Hindi talaga. Pagkatapos kumain ay si Ricardo na ang nagligpit. Ayaw talaga siya nitong patulungin. Kating-kati siyang lumabas para takpan ng mga pananim at nagsisimula ng umampon. Ngunit pinigilan na naman siya nito. Pinanood na lang niya si Ricardo sa pagtatakip ng mga pananim. Hindi nito dapat ginagawa yon. Hindi dahil masipag siya at gusto niyang gawin ng lahat,
kundi dahil nakakatakot masanay na may ibang taong sinasandalan. Kapag nakasanayan niya yun, malulungkot siya sa pag-iisa. Hahanap-hanapin niya ito. Sigurado siya. Hindi tamang ipagdasal sa langit na sana ay wala ng pamilya si Ricardo na naghahanap dito. O wag nang bumalik ang alaala nito. Ngunit minsan ay dumadaan talaga yun sa kanyang isipan. Masama bang mangarap na habang buhay niya itong makakasama roon? Pangarap lang naman. Imposible naman magkatotoo. Ayaw naman kasi ng langit na may kasama siya. Kaya nga kinuha na nito ang lahat sa kanya. Dati punta tayo dito, raport to putek. Tanong ni Ricardo kay Isabela. Tayo nila boy. Madilim na ang paligid at katulad ng dati. Kasera lang ang tanging tanong nila. Gandito pa yung raport. Nakakatakot dahil sa lakas ng ihip ng hangin at sa may gasolinahan. Ngayon pa nangyari ang ganoon kung kailan masama ang pakiramdam ng Isabela. Yung kakilala mo nga. Paano kung may masira sa bahay niya? Mapipilitan na namang kumilos na mag-isa si Ricardo. 2 patong naman ang kumot ko. Okay lang ako. Aniya kay Ricardo. Ikaw, may tumutulong tubig ba dyan sa bandang higaan mo? Wala naman. Tugon nito. Gili nga. Nang bahagyang tumila ang ulan ay saka lang nakatulog si Isabela. Letter B. Paggising niya ay maganda na ang panahon. Letter B. Kasi ganda ng tanawin sa labas. Bili. Si Ricardo habang check ang kanyang mga pananim. Napangiti si Isabela nang makitang may pagkain sa mesa. Huwag kang ganyan, Ricardo. Baka hindi na talaga kita isoli sa inyo. Pabulong na wika ni Isabela. Napaiktod siya nang apayan siya ni Ricardo. Hindi matatapos. Hindi niya naramdaman ang paglapit nito. Lalim na pala no. Nakakagulat ka naman. Ngayon lang, kumusta ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ng lalaki. Okay na. Salamat sa'yo dahil nakapapahinga ako ng maayos kahapon. Mabuti kung ganun. Kumain na tayo. Ricardo. Nurture a gifted brain. Naman. Raise a gifted kid. With Promil. Private Batangas Bawan. Banaba. Sa Banaba pa lang tayo. Potom San Pablo. Tornado. Dadalawin mo pa rin ako rito ha. Kahit isang beses lang sa isang taon. Matagal na tinitingnan lang siya ni Ricardo bago tumapon. Kumiti mo na ito. Pwede ba namang hindi? Malay natin kung sa malayong lugar ka pala talaga nakatira. Basta dadalawin pa rin kita. Hindi mo ako kakalimutan? May halong lungkot niyang tanong. Ngunit pinilit niyang umiti para hindi yun ipahalata sa lalaki. Paano naman kita makakalimutan? Hindi lang itinugon ni Isabela. Sana nga ay nagsasabi ng totoo si Ricardo. Sana rin ay ito pa rin ito ang pangako nitong dadalawin siya. Para kahit isang beses sa isang taon, lumigaya siya tulad ng nararamdaman niya ngayong kapiling niya ito. Sa huling gabi ni Ricardo sa bahay ni Isabela, ay naisipan nilang gumawa ng campfire sa patag na bahagi ng lupain niya. Naghukay si Ricardo para raw safe dahil maraming halaman sa lugar. Masarap sa pakiramdam ang init na nagmumula sa apoy na nasa harapan nilang dalawa. Ayun lang ang tanging liwanag sa gabi, maliban sa buwan na medyo nagtatago pa. Excited ka na ba? Bukas na tayo pupunta sa bayan. Hindi pa nga nakaka-uwi. Isabela kay Ricardo. Hindi ko nga alam eh. Excited na, hindi ko maintindihan. Bakit? Dahil nag-aalala ka pa rin sa akin? Dito na ako lumaki, Ricardo. Wala pa namang nangyaring masama. Buhay pa naman ako hanggang ngayon. Tigilan mo ng pag-aalala sa akin. Para namang ganun lang yung kadali. Pwede ba akong hindi mag-alala dahil sa ayaw mo lang? Basta Isabela, mag-iingat ka rito ha. Babalik at babalik ako, pangako. Sana nga mayaman ako eh. Para mapalagyan ko ng kuryente tong bahay mo. Yan ka na naman. Uulitin ko na namang kontento na ako rito at wala akong pambayad ng kuryente. Natatawang sabi niya. E di ako magbabayad. Siguraduhin mo munang mayaman ka. Nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa pareho na silang umiikap. Para bang pareho silang ayaw matapos ang gabi. Kung pwede lang na wag nang dumating ang bukas. Magpahinga ka na, papatayin ko pa tong apoy. Ani Ricardo sa kanya. Sige. Wala pa man, nakakalungkot na. Pero hindi naman nila agad mahahanap ang pamilya nito, hindi ba? Ang plano sana ni Isabela ay makituloy muna kina Aling Pipita pansamantala. Hanggang
lang nila ang pamilya ni Ricardo. Sa bayan kasi, maraming pwedeng tumulong sa kanila. Ano yung banderitas? Ang sigurado lang, babalik siya sa bahay niya mag-isa. May pera naman Next week siya pang kahit pesta dito, papaano. Asyete ata. Hindi malaking halaga. Sa lugar na to. Ngunit makakatulong na sa Natunuan. paghahanap sa pamilya ni Natunuan. Ricardo. Inipon niya yun ng matagal na panahon, pero handa siyang ibigay rito. Bilang hindi naman siya madalas na nangangailangan ng pera. Ito naman. Sa tingin mo, papayag yung aming tipitan na makituloy tayo sa kanila? Tanong ni Ricardo nang nakahiga na ito sa papa. Oo naman, sobrang bait nun. Hindi ako nun matitiis. Mahilig din yun sa pogi. Kukupkupin ka nun. Pabirong tugon niya. Kapag nag-report tayo sa polis, 1 linggo lang tayong maghihintay sa bayan. Kapag walang nakakakilala sa akin, babalik na tayo rito. Yun din ang gusto ni Isabela, pero ayaw niyang umasa. Okay lang ba sa'yo kung maiiwan na lang kita agad kila Aling Pipita? Hindi ka naman pababayaan nun eh. Wala kasi magpapakain sa mga hayop ko dito. Noon niya lang yun naisip, sa totoo lang. Kung ganoon, mag-report na lang tayo sa bayan tapos bumalik na tayo rito. Mag-iiwan naman tayo ng address eh. Kung may nakakakilala sa akin, puntahan na lang nila ako rito. Mas madali kasi sana kung nasa bayan ka. Pero sige, bumalik na lang tayo dito. Nakangiting tugon ni Isabela. Hindi naman siya nakikita ni Ricardo, kaya makakangiti siya hanggat gusto niya. Kahit paano ay madadagdagan ng panahong kasama niya ito. Pero ewan ba niya kung bakit pakiramdam niya ay mag-iibang lahat kapag tumuntong sila sa bayan? 1 linggo na siyang ganoon, kaya siya sinasalaking ng lungkot. Pero hindi. Ang kailangan niyang isipin ay makakasama niya pa si Ricardo. Hindi yun ang huling gabi dahil babalik sila sa bahay niya ng magkasama. Imposibleng may sasalubong sa kanila sa bayan na kamag-anak ni Ricardo na parang hinihintay lang ang pagdating nila. May proseso ang lahat at ang prosesong yun ang kasagutan sa mga hiling niya. Bitrix. Kaya huwag ka nang malungkot, Isabela, okay? Ani Ricardo. Sinong nalulungkot? Deny niya. Ikaw, halatang halata naman sa kilos mo. Dito lang tayo hanggat walang pumupunta para hanapin ako. Umiti lang si Isabela at hindi na nakatugon May pa. Alphamart na dyan. Wala siyang salitang naisip na ito. Ba dati wala yan? Magpapasalamat ba siya? Oo. Magkukunwari siyang nais itong itaboy? O makukontento na lang sa Bukas katahimikan makalawa, ng gabi meron na at dito, sa Dili. kaalaman kasama niya si Ricardo sa malamig at tahimik na gabing yon, na malaki ang tsansang hindi pa yun ang huling gabi. Sa pangangarap ng mas magagandang eksena kasama ito sa lugar na yun. Palatas-tas. Farm. Wala namang may manok. Berong oh. Berong. Jeep. Kasi sabi ko dati yung taga San Mariano ito. Yung. Berok nung Yun. Seaman. Hindi yan. Ngunit ngayon ay para nasa kanilang dalawa. Naglagal ang mga mangga. Chapter 4. 4 pa lang Hindi eh. alam ni Isabela kung sadyang pansinin lang si Ricardo o ano. Mula nang sumakay sila sa jeepney patungong bayan, ay wala nang ginawa ang mga nakakakita sa kanila kundi ang pagbulungan si Ricardo. Hindi man lang nagtangka ang mga tao na itago ang pagbubulungang iyon. Halos itakip na ni Ricardo sa mukha ang suot na sombrero dahil ang katapat nila sa jeepney ay hindi na ito nilubayan ng tingin. Okay ka lang ba? Pabulong niyang tanong sa lalaki. Tilingon siya ni Ricardo at saka ito humiti. Tumango ito kabagkuhan. Ilang na ilang ito. Nais na ni Isabela na sawayin ang mga tao, ngunit nahihiya naman siya. Lalo nang ngawindang si Isabela pagdating sa palengke sa bayan. Malapit na nga siguro ang Hindi pa sila eleksyon. nakakarating sa pwesto ni Aling Pipita ay pinagkakaguluhan na si Isang Ricardo. taon na nga na ang eleksyon. Kaya mula dito Henry pesta. Villaferte, sabi ng isang babae Putol na yun. kasing edad niya. Titig ito kay Ricardo. Parang Tama kahit sabi mga ni Intong. batubalani. Na malapit na yung piyesta. Kakain na Tanong ni nga eh. Ricardo sa babae. Ang piyesta nakasakop-sakop na tayo mula doon sa Miguel. Si Henry Villaferte Sakop na nga. yun ang piyesta. Tili ng babae, kaya lalong dumami ang nakikiusyoso. Henry Villaferte? Tanong ni Isabela sa isip. Narinig na niya ang pangalang yun, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Isabela, si Aling Pipita yun.
Makikita rin sa reaksyon nito ang pagkagulat nang mapatingin kay Ricardo. Tagal ng O kwento. Henry, kung tama nga ba ang babaeng OA mag-react? Magmula Kasama mo ba si Henry? Tanong ni Aling Pipita sa kanya. Torbina yan ang kwento. Opo, Henry ba ang pangalan niya? Tanong niya. Hindi mo alam? Sabat ng ibang taong nakapaligid sa kanila. Henry pala. Hindi eh. Aniya, kasabay ng pag-inig. At ako inabot pa ata ng Sikat prosesyon. siyang artista, kaya paano hindi mo alam? Henry, Anang isang artista babaeng nga. teenager. Baka Ayan naman na sinadya mo magkunwaring hindi mo siya kilala. Hindi. Matigas niyang tugon. Hindi ko talaga alam. Inabot pa nga ng Hinawakan ni prosesyon. Ricardo, Henry ang kamay Oo niya nga. at hinila siya palayo sa mga tao. Ngunit hindi rin naman sila nilubayan ng mga ito. Sinundan. Ala, hinugot ko. Wala nga palang. Wala na. Mamatay nga pala yung kumpag. Mahangina naman tayo. Oh, inabot na ang traffic. Prosesyon. Prosesyon o parada? Prosesyon na. Mga magtitinda yung mga yan dyan. Mga ano na yan. Doon, papunta to sa lugar ni Hasmin, di ba? Oh, yan. Yan kanto. Oo, yung kanto na yan. Kasi yung bakanting lote na yan, di ba, boss? May prosesyon. Porsisyon. Pinabot. Wala po tayo makakalusot dito. Lahat po tayo mga MPD. Papunta rito. Dito mag-uumpisa. Oo nga, papunta dito. Papunta doon. Kaya pwedeng mag-park. Daan kasi yan.